Magandang araw mga kabarangay. Ako nga pala si Rafael Pamitan, 22 years old. Ang poging youth leader ng barangay Ventariales. Ayun naman, palakpakan naman natin ang ating barangay heartthrob for today. Good morning! Good morning po. Nako, si Rafael, hindi siya nag-beauty con, no? Talagang ang dami mo lang ginagawa sa buhay. Opo. Ayun, bukod sa pagiging pogi, ang dami-dami niyang mga pinagkakaabalahan. Isa kang estudyante, tama? Ayan, at siya isang youth leader at into sports. Okay, bilang estudyante, anong klaseng kurso ba ang kinukuha mo at ano ang gusto mo? Ano, is aircraft maintenance and technology po. Oh, bakit yun ang naisipan mo kunin? Siyempre po, bilang sa pamilya po namin, gusto ko po, ako po yung unang magiging piloto po. Pero yung kurso po is pagsasaayos po at paggagawa po ng aeroplano po talaga. Wait, ulitin natin na kasi hindi narinig. Ulitin natin. So, ang kinukuha niya, ang kurso ay ano, para at least may idea po ang ating mga nanonood. Ang kurso ko po ngayon ay isang aircraft mechanic in technology po. Aircraft Mechanic and Technology. Yes! Okay, Bakit yun ang ginusto mong kunin na kurso? Dahil po sa curiosity ko po nung pagkabata ko po, kung paano po yung mga aeroplano po, kung paano po lumilipad. So, ang ano ko po, kinuha ko pong kurso is yung AMT po. Tsaka pangarap ko na din po simula pagkabata yung maging piloto po. Gaano katagal lang hintayin bago ka makagraduate? Ilang taon ang bubunuin mo bago ka makagraduate? Bali, 4 years po yung course na kinukuha ko. Okay, 4 years. Anong year mo na ba? Third year na po. Malapit na. Malapit na yan! Malapit na. Diba? Pagkatapos ito, ano ang gusto mong tahakin na karera? After graduation po, gusto ko po maging isang ganap na piloto po talaga. Yun! Okay, Dahil ang pagkakaalam natin, gusto niyang maiba. Oo. Yun daw kanyang tito at iba mong kamag-anakan, mga marino or mga Opo, actually po sila, seafarer. seafarer po, pati po yung daddy ko. So ako po, para maiba naman po, sa ere ka naman. Opo. maiba po sa Ere bloodline naman namin. Oo naman. Ito pa, bukod dito, ikaw ay nagbabasketball daw. Opo, nagbabasketball po. Sumagi ba sa yung isipan na maging basketball player din? Pwede rin pagsabayin yun. Totoo naman, matangkad na bata. Actually po talaga is first love ko po talaga is basketball. And ang talagang una ko pong gusto is maging isang pro player po ng basketball. Okay. Kaso nga lang po, para po sa akin kasi pagiging wise lang din po. Ang basketball po kasi para sa akin is naging hobby na lang po eh. Gusto ko po doon tayo sa magiging secure po yung future ko. So, Mahusay na bata. tinuloy ko po yung pag-aaral ko at gusto ko po maging isang ganap na piloto na lang. Kumbaga kanya-kanya lang na magdiskarte yan at yun ang nakikita mo na para sa'yo. Siyempre, hindi lang yan, siya rin ay youth leader, okay? Apo. Mahirap din yun ha, ang maging leader. At ikaw, kailangan mong pangatawanan ang pagiging youth leader mo. Ano ba ang kailangan ng isang youth leader para... Kasi magiging ehemplo ka eh. Diba? Una po, syempre, kailangan po natin ng mahabang pasensya po. Okay. At syempre, kailangan din po natin ng maging wise po tayo sa pag-iisip natin sa magiging actions po natin. Yes. Syempre, ang pagiging leader po, hindi naman po madali eh. Oo. Bago ka po maging leader, syempre, kailangan alam mo po yung kinakalagyan po ng sinasakupan mo po. Yun. Para Ano po- yung, okay, bilang ikaw ay SK, sa pagkakaalam namin, chairman, hindi ba? Ano ang responsibilidad mo na kailangan mong pangatawanan sa term mo? Ano mga kailangan? Alam ko may mga proyekto ka. May mga proyekto po ako ngayon na ngayong taon po ang proyekto ko po is pagpapatibay po sa ating edukasyon po talaga. Education. Apo. Okay, bakit yun ang iyong pinuntirya? Kasi po sa edukasyon po ngayon, ito po yung susi natin eh. Hindi man po natin ito madala sa kabilang buhay, pero pag nakapagtapos po tayo, may laban na po tayo eh. Ito na po Totoo yung maging naman. sandalan po natin eh, kung sakali po eh. Pag nakapagtapos ka po, syempre po, mas madali po makahanap ng trabaho po. Totoo, Lalo na po yun kapag may naman. pinag-aralan po. Pero mahirap din yan ang maging... Tama na. Ay, pati sila meron din. May pangyayakap! Hoy, may pangyayakap! Okay, paano, kagaya niyan, sabi po
gwapo nga at talagang kung ikaw ang itinalaga, ikaw ang ibinoto para sa posisyon na yan. Naku, ang laki ng responsibilidad mo. Opo, sobra po. Oh, so ano yung mga nakikita mo bukod dito sa sinasabi mo for education, ano pa yung iba mo pang nakikita na para mga problema ng inyong mga kabataan na kailangan ng solusyon or kailangan solusyonan? Siguro po yung bisyo po talaga. Tanggalin. Opo. Ano yung para mga iwasan po nila yung mga bisyo. Ano yung mga nakikita mong pangtanggal nun? Ano mga project ang ibinibigay mo sa mga kabataan para malayo sila sa ganong klase ng buhay? Siyempre po, hindi naman po mawawala yung sports po natin. Yes, Unang-una correct. po yan. Ang lagi po hinahanap ng kabataan po natin is sports po natin. So yung mga kabataan po natin is binibigyan po natin ng opportunity na maiwas po natin sila sa masasamang bisyo at pati Totoo. masasamang gamot po dahil alam po natin, ang bisyo po ay wala naman po magandang idudulot sa atin. Totoo pati po naman. sa ating kalusugan. So gumawa po kami ng liga po ng mga kabataan po. At hindi lang po yun, may mga workshop din po kami and seminar po. Ano yung mga workshop nyo for... Katulad po ng seed planting po, That's tsaka yung good. mga paggawa po ng pottery. So, Yan. pero hindi pa po namin siya nagagawa ngayon. Pero ngayong taon po is... Nakalinya yan. Nakalinya po siya sa amin. Okay. Sige, hintayin namin yan Okay po. Post mo yan. Kailangan na iwakita. Pero ito, may mga katanungan daw ang ating mga kabarangay. My friend, go for it! Eto na, unang katanungan mula kay ma'am. Ano pangalan po nila? Angelica po. Ma'am Angelica, ano yung katanungan? Katanungan ko, sa dami ng pinagkakaabalahan mo, paano mo binabase ang oras, binabalanse ang oras mo, pati na ang oras para sa pamilya mo? Ay, oo nga. Kasi ang dami mo ang ginagawa. Estudyante ka. Siyempre, kailangan makikibanding ka rin sa family. Paano mo yan binabalanse lahat? Sa pagbabalanse naman po ng oras sa pamilya po, syempre po inuuna ko pa rin po yung pamilya ko. Lalo na po, yung parents ko po is, yung mother ko po is wala na po. Yung father ko naman po is nasa ibang bansa po. At yung mga kapatid ko po is may mga pamilya na din po. So ang naiiwan na lang po sa bahay is ako po and yung bunso po naming kapatid na babae. So sa pagbalanse po sa pamilya, syempre, kailangan ko pa rin po asikasuhin yung kapatid ko pong babae. Katulad po ng pag-aayos po ng damit niya kapag pumapasok po. Stricto ka bang kuya sa yung bunsong kapatid? Hindi naman po, lagi naman po kami magkasundo ng kapatid ko. Nag-uusap kayo? Opo, nag-uusap ano yung, naman po. ito yung gusto ko malaman. Ano yung mga usual yung kwentuhan ng mga kapatid mo? I'm sure yan yung mga Gen Alpha eh. Diba? Opo. Ano yung malalas yung pagkwentuhan? Ang madalas po namin na pagkukwentuhan is kamusta ka lang po, kamusta po yung school mo, sino po yung mga bago mong kaibigan So kapag walang bagong pasukan sikreto po. sa inyong magkapatid? Wala naman po. Wow! Kasi lagi naman po kami magkasama. Yes! May katanungan pa, my friend! Eto, question number 2. Ano pangalan nila, ma'am? Marcel po. Ano po katanungan? Dudes, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, anong mas gusto mo? Maging piloto o maging public servant? Bakit? Oy! Siyempre, pipiliin ko po parehas po. Pareho pa Opo. rin. Siyempre, dahil nga po pangarap ko po yung maging isang piloto, ipipursue ko po yung pag-aaral ko po at pagtatapos ko po para maging isang ganap na piloto po. Ganun na din po sa serbisyo. Siyempre po, alam po natin, kapag nasimulan niyo po kasi yung pagsiservisyo po sa tao, pagtulong po, talaga pong parang masarap po sa pakiramdam na may natutulungan ka. Parang ang hirap din po kasi bitawan na sa isang idlap po is hindi ka natutulong sa tao. Parang nakasanayan na po kasi namin yung pagtulong po talaga. Pero Rafael, basagin mo yung pagiging trapo, ha? Opo. Kailangan ikaw ay nasa tuwid na klase ng pagbibigay ng serbisyo, ano? Kayang-kaya mo yan. Opo, opo. Ayan!